Hey guys, welcome to the third episode of our podcast. Now for this session, we'll talk about box stocks. So box stock 101 muna tayo guys. Now, ano ba ang box stock? Box stock is kung pag bumili ka ng isang kit like this one. So buuin mo siya, 'di ba? Walang upgrade, walang dagdag or palit na kung man. Kunin niya sa as is lang. As is, kunin niya sa box. Yun na yun. So kaya siya tinawag na box stock. Stock from the box. So may mga topics tayo na i-cover ngayon, especially sa mga newbies na gusto mag-start. Box stock ang pinaka-okay na gawin nyo or yung starting ano nyo. Kasi from there, magkaka-idea kayo kung paano ba laro yung niya. Doon talaga nag-i-start eh. Tapos pag medyo na-addict at nalasa na kayo, magiging BMAX na yan. Okay? So ito yung mga cover natin ngayon. First, car selection, different chassis, pros and cons. Ang babanggitin lang namin na chassis yung mga usual ginagamit talaga sa mga races. Number 2, important things to look after. So pag bibili ka ng backstock, kung ano yung kaya mo tignan. Diyan, nung first ako na bumili, wala akong ka-idea. Ako din, wala. Kung ano yung pogi, yun. Pero meron pa lang kailangan tignan. Gamit ko yung S2 talaga eh. Pilit ko pa. Ganda na ito eh. Ito yung chassis ko dati eh. Sa mga mag-add na chassis. Starbond pa naman yun. Next, number 3. Ano yung mga chassis na nag-dominate sa backstock races. And then number 4, best battery na pwede mong gamitin sa backstock. And then number 5, we have this upcoming Brickyard Leg 5. Leg 5 na this weekend. Sabado na. Takal natin yung rules and regulations ng backstock para at least prepared kayo at hindi kayo ma-disqualify. Alright, sige, so let's start. Number 1, different chassis and pros and cons. So dito, ito yung mga chassis na usual na ginagamit natin for the races. So let's start. Left to right tayo. Left to right. Sige. AR. So AR, ang motor ng AR is nasa likod. Okay? So pros and cons, para sa akin ang pros niya, sobrang aerodynamics. Matulin yung AR. So, kumbaga sasakyan, lowered siya. Pag nakita mo siyang from the jump, tapos lumanding siya. Lapat na lapat tsaka siya. yung search yan, napansin ko sa AR, yung placing, paano ba to? Yung, kumbaga yung, pag nilagay mo yung stock roller, yung may angle agad siya eh. Maganda yung angle nung AR compare sa iba. Tapos, ano ba? Kasi yung mga AR na kits talaga pag pinipilian nila, kinukuha nila yung Asia Challenge. Yun talaga ang magandang kit ng AR Asia Challenge kasi naka super hard na. Medium, tapos anong gear nun? 4-1? Parang 3.5 pa yan. 3.5 ba? 4-1. Di ko kabisado yung gear niya. Pero yun talagang nagdo-dominate yun sa sa box stock. AR. Tapos Cons. Anong cons ng AR para sa'yo? So far sa cons ng AR kasi wala, parang wala pa eh. Wala pa eh, parang limited lang yung kasi sa AR. Pati yung Hurricane, yung parang Sonic, yung mga naka-polycarb. Prop shaft ang minsan nasiraan yan, prop shaft. Parang sa alam AR. Ko, hindi pwede ang... disclaimer lang hindi ako sure kung pwede ba mag-reinforce. Pwede ba mag-reinforce ng... Alam ko hindi eh. Kasi diba, pag backstock, out of the box, salpak lang eh. Wala nang reinforce yun eh. Parang kung bago na kung masiraan ka ng prop shaft, palit ka ng bago na same nung sa chassis mo, parang gano'n. Bawal mong yun, i-mighty man. Bawal. Kumbaga, yun lang talaga, hayaan mo lang na yun, patakbay mo lang yun. Sa AR, yung isa rin na AR na Aero Avante, na alam ko medyo rare yun eh, yung Chilsung ba yun? Medyo mahal din yun. Alam ko rare yun eh, tapos black green ng yun. Tapos yung isa, yung Aero Avante na Challenge. Ito. Yun yung gamit ko. Yan, yun pala. Yan, ito yung Asia Challenge na yan ang the best na pang backstop talaga. Tapos, meron pa dyan, Sir Chen, yung orange na version, yung white chassis, orange version niya, tapos naka-large dia. Ayun, pinang-backstock din kasi ewan ko ang parang nako-compensate niya ng chassis yung large diameter. Tsaka parang stable din siya kasi yung likod niya hard
Hard tire tapos makapal siya. Wide. Yes. Okay, next, FMA. Ang starting ground ng mga nag-PB Max. FMA. Okay, sige. Ano McFrame. Discuss yan? Pros and cons. Pros and cons ng FMA sa mga trucks na technical. Box stock, tas technical. Isa yun sa mga ginagamit talaga. Kasi since yung motor niya is nasa harapan. So, may mga jumps, may mga slope, may mga camel back. Naka-nosedive ka. Nakatungo siya kaagad. Tsaka yung FMA kasi na yan, yung McFrame. Kung alam ko, yung yung tires niya is, di ba? Super hard na. Kumbaga, kung tapos ka na box stock, pwede mo siya i-B-Max. Kasi yung, niya rin, yung medium rin yung yung wheels niya parang pang B-Max rin. Daming gumagamit niyan. May mga may metallic version pa yan. Meron. Tapos, ang nakikita ko pa na sa ito pala napansin ko sa FMA. Kung titingnan mo maigi, yung rollers niya sa likod, makapal. Nakadrama rollers. Makapal yung rollers niya sa likod. So, parang, syempre, makapal yung rollers mo, mas kumbaga, pag nag-tilt siya, may sasalo pa rin, pero hindi agad siya mag-tilt na ganun. Tapos, makapal. Just yung niya, yung contact surface ng roller niya. Makapal kasi yung niya. So, syempre makapit yun sa truck. Hindi siya agad-agad itatapon sa mga corners ng galing rat-rat. Hindi ka itatapon sa ganun. Parang yung mga napansin ko sa FMA na backframe, backstock. Meron pa ako nakita, yung copper fang. Mga ginagamit din yung copper fang. Range na cowl. Pero ang isa sa mga the best talaga na nakita ko na FMA, yung Fighting Korea. Kasi Blue. May dalawang version na nga yun. Yung version 2. Yung naka low freak. Harapin likod. Parang yun yung parang nakita ko pinagbabackstock talaga na maganda rin eh. Kasi yun naman medyo pricey lang siya. Around 1. Parang ngayon dati nasa 2 plus yun pero ngayon nasa 1.8k to 1.5. Parang ganun yung yung price niya. Cons naman, FMA na napapansin mo. FMA? Ako sa mga nakalaban ko before, nagdedepende sa truck. May pinapaboran talaga siya. May pinapaboran. Ang problem ni FMA, kumahampas yung likod from the jump. So, parang gumagad. Since kasi naka-nosedive siya. Gumagad lang siya dahil naka-nosedive siya. Kinatapon siya ng likod. Wala ka naman damper sa likod. So, tumatapon. May mga ganun jump, si FMA. Kapag sobrang tulid. Pero pag controlled naman yung speed niya, isa mga mahirap kalaban. Parang parang kumbaga hit or miss yung backstock kasi parang ang hirap niya i-predict din. Pero siguro pag matagal ka na naglalaro sa backstock hindi mo alam kung bigla ang gagaling bigla. Parang parang hindi naman sa parang kumbaga sugal siya Parang may chance basis ganun. Hit and miss din Sige. Next, MA. Ito. Yung Pesta June. Ito maganda to, certain. Pros and cons, matulin ng MA. Matulin. Dahil naka dual shaft. Dual shaft tapos medium. Tapos usually ang gear niya nasa 3.5. 3.5 Ang cons lang ng MA sa mga sa experiences ko, sobrang bilis. Tatapon ka talaga niyan. Kahit yung mga yung mga corners lang na simple, magugulat ka, bigla na lang titilapon siya na gano'n. Tsaka yung mga pagpasok ng corner gano'n. 1-2 receivers lang mula sa talon. Parang parang maganda siya kasi 'di ba, maganda 3.5 tapos pag tumalon, syempre magpa-powerless 'yun, reset. Kaso naman, yung mga alanganin na talon, dun siya nadadali. So, may isa rin kit na MA, maganda yung isa yung yung favorite ko na kaul yun Abante na Mark 3. Okay. Yung yung pink, parang kumbaga may special din yun Kasi naka-medium din yun, super hard. Tapos, ko na special yun pero madalas ko nakita sa mga nagbablog yun. Sa ibang channel, sa Blue App, ganun. Sa Red App, parang MA siya na pink din yun Basta yung may special yun MA na Aero Abante Mark 3 special.
Basta ang palatandaan ko rin, kulay pink yung cowl niya. Tapos yellow 5 spokes yung mags niya. Super hard din. Ayun. Kaya ano lang, control ka lang sa bats talaga pag MMA. Sige, next. VZ. Saan VZ natin? Ito, VZ. Ayan. Ito, VZ. VZ. May isa kang kilala, nagbabackstock ng VZ. Cross spear ang madalas ginagamit. Cross spear and ray spear. Yeah, yung dalawang yan. Yun. Kasi yun, tawag dito parang out of the box. Talaga matulin siya. Walang tapon dun. Matulin siya. Si Kobe. Shoutout ulit sa'yo, Kobe. Shoutout kay Kaya Kobe. nga masama sa amin. Team GGRT. Gamit niya yun, ray spear. Nagbuo siya nun, ray spear tsaka cross spear. Ang cross spear yung brown. Tapos white yung chassis. Tapos yung ray spear naman yung green. Tapos yung something yellow accent. Binild niya yun. Tapos parang nakita ko rin mag-run yun. Matulin din siya. Talagang magaan siya. Parang favorable siya sa mga trap na mayroong puro rat-rat ba, gano'n. Maraming straight. Maraming straight, gano'n. Tapos, kasi alam mo ang busy, di ba? Pag tumalon siya, yung reset niya talagang medyo alanganin yung reset ng BC. Kasi yun yung what ko nasabi. Kasi parang yun yung napansin ko sa BMAX. So parang ina-apply ko lang yung nakikita ko sa BMAX din sa backstop. Then, ayun, di ko pa kasi na-try yung BZ na backstock talaga. Parang most of the time parang nakikita ko lang siya manakbo, gano'n. Hindi ko pa alam yung tunay na experience ng BZ. Yung BZ. May nakalaban ako before sa Brickyard BZ yung cross spear ng brown. Yung kape, yung brown. Cappuccino. Doon napansin ko tumakbo siya. Dumidikit sa MA ko eh. Minsan nauna siya. Ang problema sa BZ, sobrang tulay niya, sobrang gaan. Tsaka parang hit and miss din siya. Kumbaga parang malikot. Yun ang nakita kong cons ng BZ. Sobrang gaan. Matulay pero sobrang gaan. So kaya ang bawin sa sa battery yan. So mamaya discuss namin about sa battery and sa mga selection. So yun. Next S2. Like it dito na S2 pero flash mo na lang sa screen search. Parang same lang din siya ng BZ. Pero sa likod ng motor. Pero ang the best sa akin sa S2 napansin ko. Kasi di ba yung mga S2 meron siyang mga small dia na kit. Specifically yung Neo Tri-Dagger. Yun, Ganda yun. Carbon siya. Full carbon yun. Ang pinaka nagustuhan ko dun yung tires niya. Ang tawagin nun yung pula, power tire. Kumbaga parang makapit siya eh. Parang paano ba explain yun? Kasi di ba may slick tire, power tire, tapos yung hard, super hard. Parang yun yung parang pagkakalala ko. Correct me if I'm wrong na lang sa comment section. Parang yun yung paano ba? Yung classification ng tire na power tire. Parang siya eh, matulin talaga eh. Tsaka makapit siya eh. Tsaka kasi anong nakikita ko ng dati, sumasabay siya sa AR talaga. AR tsaka FMA. Isa sa mga sumasabay. Sinisipak ka ng na may mga panood akong video na may time na talagang yun yung meta. Naging meta siya one time eh. Na yan. Naging meta siya one time eh. Tapos yung isa din, yung Vanguard Sonic na naka-carbon Super 2 chassis. Maganda rin yan. Yun ang meta ngayon yung yung polycarb na Hurricane Sonic. Hurricane Sonic na pakita ko sa inyo guys, kukuha tayo sa likod. Dalawa yun eh. Parang magkapatid yung blue tsaka yung red. Dati. Cyclone Magnum ba? Yun, Cyclone Magnum. Tsaka yung Hurricane Sonic yan. Mamaya, pakita natin. Pero sa S2, yun talaga parang pricey din siya. Nasa around 1. Di kasi over sa nung carbon na yun. Di over sa market pero nasa 1K plus. Bili ko lang dati yung 800 o 900. Kay Sir Ben. Shout out kay Sir Ben. Belated happy birthday. So, yun, nabili ko lang sa kanya ng ganun. S2. Pero may ibang kits din ng S2 na maganda sa dyan eh. Kumbaga, huwag lang animal kit. may isa akong kit na naalala, shoutout kay Ma'am Rai. Nag-champion sila sa speed zone nun. Yung Panda Racer.
Alam ko magkalaro kayo nun eh. Yung Panda Racer na Wala. yun. Oo, naka-medium yun. Parang natuno ata ni Ate Ray ng maganda yun. Tsaka ni Sir Ian. Hindi lahat ng Animal Racer guys, okay. Oo. Pili lang siya. Maganda na Animal Racer. And big shoutout kay Ma'am Ray tsaka kay Sir Ian. Naalala ko lang, nasingit ko lang kasi nag-podium yun, alam ko eh. Mag-asawang lagi nagpa-podium. Sige, next. Last, MS. Ito hindi masyado ko nakita sa race, pailan-ilan lang. Ito parang ano lang siya, kumbaga example lang. Same lang MA, wala lang side, wala rin naman rollers or dampers sa backstop. Pero ito parang dito itong kit specifically itong kit na to parang mahirap siyang gawing panglaban sa backstop kasi naka-large. Talbog ang large. Pero may isang hanap kayo ng mga polycarb. Yung MS. Nakalimutan ko kasi yung tawa. X-Flow. Ano ba? Flash natin sa screen. Yung purple. Purple yun eh. Tapos naka-polycarb. Yun ang pinaka-okay na MS. Maganda yun. Tapos kasi pag mid chassis kasi matulin talaga eh. Matorque din. Kasi since nasa gitna nga yung makina niya. Yung dalawa yun eh. Yung X-Flow ba? X-Flowy? Hindi ko na alam eh. Pero isa yung Ray Wolf. Yung Ray Wolf yung yellow. Maganda rin yun. Flash yun at the screen. May nakalaban ako before yung yellow. Yung Ray Wolf. May gamit ko noon. Parehas kami umiimbang. Matulin. Ang tuloy namin parehas. So tinatalo kami ng AR noong time na yon na hindi masyadong mabilis pero stable. Ano yun? Parang cut jump yata yun. Tapos doon kayo nadali sa cut jump. Biglang isang receiver tapos liko. Doon kami nataka. Parang technical pa na Hindi race pa kami, pares pa rin kami ngayong bank. So, yun ang cons ng cons sa MS, same lang din ng cons ng MA. Okay, sige, number 2. Important things to look after. Ano ba yung kaya mong tignan pag bibili ka ng backstock? Well, tatlo lang naman yan. Una yung tires, pangalawa yung gear, pangatlo yung cowl. Sige, so start tayo sa tires. Ano bang dapat hanapin ng isang newbie pag bibili ng pag sa tires, maganda, super hard. The best super hard. Hanapin yung super hard. Dalawa lang yun. It's either super hard or hard tires. Tapos yung sa wheels naman, usually ang mga medium, super hard. Tapos medium na hard tires, ganun. Yun, yung medium na, kasi iba-ibang klase rin yung medium eh. May fin na malapit sa body. Merong medium naman na malayo. May narrow wide pa nga yun. Narrow wide. May wide na medium. Siguro iba, binabagayan din yun kasi pag wide yung likod mo, stable yun eh. Ako yung AR ko, wide yung likod. Tapos naka-hard tire. Matulin sa straight yun. Hindi bomba yun, narat-rat. Tapos yung iba, parang yun eh. Paano ba nila basahin yun? Di ko talaga ma-explain kung paano nila yung backstock. Kumbaga pag tumingin ka talaga ng kit, parang magmamatter talaga din yung yung nakalagay sa box. Tapos parang i-compensate mo na lang sa iba-iba. Kasi hindi ka pwede magpalit kung ano nasa box eh. Kaya kaya mo pumili talaga ng ng maayos. Pero yun nga sa tires, kung makakuha kayo ng super hard. Super hard yan. Super hard ay less yung grip niya. Pero less grip. Less grip kumpara sa hard. Pero sa talbog, smooth yun. Kumbaga nasa sweet spot yung talbog niya. Tapos yung hard naman, baliktad. Medyo matalbog ang hard. Pero makapit. So, check nyo rin sa tracks. Pero yun nga, tapos stick kayo sa medium or small. Tapos yung gear, huwag kayo magla-large. Usually, ang pagkakalam ko kasi, pag ang kit is naka-medium, yung gear na kasama na rin is 3.5. Alam ko walang 3.7. Hindi ko alam kung pero walang 3.7 na kit. Ang choices mo lang 3.5 or 4.1. Minsan may 5.1 sa mga, saan nga yung search yun? Sa mga animal racers. Basta mga malalaki gulong, matik yan 5.1 kasi yung mga large. Ang explanation dyan, dahil naka-large ka,
patuloy niyang large pero sobrang talbog. So para ma-compensate yung bilis nung para hindi mo overspeed yung large, gagawin na ng 5-1 yung gear. 5-1 gear is mabagal. So kumbaga puro torque. So mababalance yung niya. Ano ba? Next, cowl. Ano mga dapat yung nilang cowl? tingnan sa cowl? Wag yung malalaki. Yun lang. ang Pilipino, ang napansin ko sa Pinoy, ang gusto nila yung mga magagaan. Magagaan, tsaka yung iba naniniwala sa aerodynamics, kagaya na sa Aero Avante. So Mach frame, yung mga aerodynamics ng F1. Kung makakuha kayo guys ng mga polycarb, ito tulad ng mga to, allow yan sa backstock Sige, go kayo yan kasi sobrang gaan yan. Iwas na kayo sa mga medyo malalaki or bulky na cowl. Usually makita mo sa MA, mga sports looking na promise mabigat yung ganung cowl, mabigat yan. Sa backstock pa naman wala ka pwedeng upgrade. So medyo dun pa lang disadvantage ka na. Kasi mabigat. So Mach frame ang isa sa mga magagaan na cowl yan. Maganda rin, backstock talaga. Parang skeleton na lang siya. Pero ina-assemble pa siya okay yan. Yun for the chassis. Next, number 3. Chassis na nagdo-dominate sa backstock races. Ito, tatlo lang yan. AR chassis na FMA. AR, FMA, tsaka S2 or FA. Third place pero AR, FMA talaga, promise. Kahit saan kayo tumingin ng mga reels or clips. Yung AR kasi, rin yan Pro stock. Maganda talaga yung AR. So, yun yung mga nagdo-dominate usually. Next, number 4. Best battery for backstock. Dalawa lang naman ng battery ng Tamiya na pwede na allowed. 900 mAh. Tsaka yung 19. So, yung 900, ito yung Fujitsu Pink or Neo Champ. Parang ganon. May isa pa naman 1,000 mAh naman. Yung Panasonic Blue. Pero may maghanap. Tsaka mahal yun. Mahal. So, yun. Ayun, anong para sa akin, Sir Chen, yung pagpili mo ng buds, nakadepende siya sa track layout. Nakadepende siya sa pagkari magtatry ka mag-race ng nasa competitive ka na, side ka na ng pagtatamiya mo. Pag yung trucks puro rat tapos walang masyadong jumps, pwede kang mag-light butts para kumbaga, di ba, parang mas matulin yun pag mas magaan ka Mas magaan kayo. Tapos kaya ka tumakbo na may backpack. Pwede galimin naman ang backpack mo. Straight lang naman yan, takbo ka lang naman. Pwede ka rin naman mag white butts kung yung track layout is medyo may malaki, may pagkamahaba. BY 5-lane track. Parang ganon. Pwede naman yun. Tapos ayun, syempre titignan mo yung titignan mo muna yung track layout. Para sa akin 900 man yan or 1,900 man yan, maganda siya. Titignan mo lang talaga yung track layout. Kasi pag nasa use case talaga siya. Ang explanation kasi yan, pag yung gagamit ka ng mabigat na bat, kapag kailangan mong bumagsak agad from the jump. Kumbaga kung nga may mga critical na talon. Kailangan mo mabigat na Palit kayo sa mas mabigat na walay. Since walang dampers ang backstock. Doon ka lang talaga maglalaro. So, doon talaga adjust mo dyan sa backstock. Battery lang talaga. Tapos yung break-in ng makina. Yung mga malulupit na mag-break-in ng ganyan. Kala mo torque tune yung takbo. Guys, panood kayo ng lace ng brake guard. Makakita kayo ng backstock na takbong torque tune. Kala mo mga naka-tune motors yung mga iba-iba. So next, before natin i-discuss yung rules ng brake guard, sagot lang tayo ng questions from our subscribers. Well, dalawa lang naman ang tanong dito so far. Okay, from Prince Joshua Torres. Hello po, question po. Tips and tricks para adjustment ng auto during race, when to charge and discharge battery during race, tsaka mga dapat i-check before maglapag and after ng run. Okay, adjustment sa race. Motor oil?
Adjustment ng auto during race. Kasi usually wala kang masyadong na-adjust sabi sa akin ni Kuya Kobe, tsaka sa akin din, ang pinaka main mo dyan sa backstop is wheel alignment. Dapat kung gusto mo into competitive scene ka. Isa pa yun. Oo, dapat yung kaya maayos yung pagkaka-align mo ng wheels. Parang dapat 0-0 or near to 0-0. Nagawa tayong video dyan. Kukuha natin si Kobe. Shoutout kay Kobe sa mga nagturo sa amin paano mag-align. So yung secret niya, bubulgar natin yan. Siya yung parang kumbaga mechanic ng GGRT. Ng wheel shop. So bubulgar natin yung secret yan sa mga next episodes natin. Kailangan bike natin. Kailangan siya align yung wheel set. Yung dito. Yung paglalagay mo ng tires. Dapat rin siya. Parang kumbaga secure mo siya kasi konti na lang yung check mo sa backstock I-secure mo na lahat. Tapos yung gears, mag-check ka rin. Mag-check ka ng kung may bungi na ba yung crown gear mo. Bilog na ba yung gear mo. Prop shaft pa. Yung prop shaft, check mo din yun kung maluwag. Tapos yung rollers. Parang check mo yung higpit ng rollers mo kung okay pa. One time, hindi ko napansin may isa akong race. Lilipad ka yan. Lumipad yung rollers kasi, ayun pala, loose thread na yung chassis ko. So, pinipilit ko lang siya ng ibalik ko after ko makita. Wala talaga. Pag nag-loose thread ang chassis mo, pagpalit ka na ng chassis kasi bawal maglagay ng kahit glue, bawal lang reinforcement sa backstop. So, ay either B-max mo na yung chassis mo pag na-loose thread siya. When to charge and discharge during race? When to charge and discharge during race? So, ang tanong niya is during race. Siyempre dapat, kung ang charger mo is yung NC15 or NC16, charge mo na siya. Parang, sa practice run, di ba nagpa-practice run na, parang napapapasok mo na siya ganitong voltage, tandaan mo na yun. Tapos, if mag-run ka na, dapat yung battery mo, yun na yun. Tsaka kasi yan kumbaga parang mahirap i-predict yung as a racer tas as a racer, di ba may mga kalaban ka dyan, makikita mo na, parang malakas yun pag alam mong malakas yun, tapos umayempang yung auto niya, doon pwede kang magbaba. Parang mga ganun. Yung mga ganung scenario kasi sa race. Na kaya mahirap sabihin kung kailan ka mag-discharge, kung kailan ka mag-charge. Pero yung iba naman ginagawa, pag kunyari nag-charge na sila, tapos alam nilang medyo malayo pa yung turn nila. Dagdag ka ng konti kasi matik yan. Pag in-response sa charger, bababa. Sakto na siya. Kapag kaya mong pumila, di ba? So charge mo na ng konti, tapos ayun, before ng race, hindi pa ginagawa, binubuksan na Pinapaandar na ng konti para... Kumbaga, yung pagbubukas ng auto natin, ng kotse natin. Kumbaga, parang, siyempre, kung si Sir Chan, alam ko mabilis yung kotse niya. Di ako, parang pag may high chance siya na umembang, ako, magbababa na ako ng bats. Parang safe na yung kotse ko. Parang ganun yung mga dun Kumbaga, strategy siya Next, mga dapat i-check before maglapag and after ng run. Ito sa na-experience ko to. Check nyo lagi yung gulong nyo. Yung mga after kasi ilang lapag. Lumuluwag yan. So kaya mo lang i-push ulit pa loob. Huwag lang sobrang sikip. Yun, check nyo yun. Kasi pag sobrang luwag niyan, malaki chance na umembang. Parang kagaya ng sinabi ko kanina yung align ng wheels. Ano sabi yung tanong niya? Dapat i-check yun check mo yung alignment ng wheels. Yun, before and after mo kaya gawin yun. Yung rollers, bago ka mag-run, check mo yung rollers mo kung Wag naman sobrang higpit wag naman yung panay-pihit ka. Parang sapat na yung parang makita mo lang na naka-stay put lang siya. Ganon. Ano ba? Before labag, yung gulong. Kailangan mong, kung may chance ka, linisin mo lagi yung gulong after ng run. So, marami mga pwedeng panglinis, lighter fluid or
Minsan galing sa Japan yun galing sa Speed Zone. Yung ano yun? Gagawan ko ng video yun Tire cleaner nila. Tire cleaner. Maganda nga din yun Parang irarun mo lang yung kotse mo tapos ilalagay mo din yung tire cleaner tapos malilinis na yung gulong. Meron din galing kay Kaizen. Yung tire cleaner niya. Anong grip? Ay, hindi siya parang kumbaga limited lang yun Grip Max. Grip Max. Abangan yung gagawan din natin yung video yan. Yun parang ano yun. Kapit sobra nun. Hindi ko pinagagawa siya brush kaya ito yun. Tapos papaanda rin lang yung motor nyo na ganyan. Ikakaskas nyo lang dito yun. Yung tip niya parang brush. Pero ang sabi nila sa amin nun, parang iba ganito, yung cloth. Kasi alam ko pag bumili ka nun, may kasama siyang tela. Spray mo doon, tapos parang kahit ganun mo lang malinis. Ang kapit nun. Grabe yung timpla nila dun. Ang ganda ng pagkakagawa nila. Kung ayaw nyo na amoy ng lighter fluid. Yun, mabango yun. Mabango yun, pwede mo pang Yung amoy niya pwede. Mabango yung lighter fluid Pwede mo pang hugas ng plato yung niya bango May mga sabi nila yung lighter fluid daw nakakabawas ng buhay ng battery. Lighter fluid. So parang matapang daw kasi yung chemical ng lighter fluid. So numinipis yung kumaga yung rubber texture ng gulo. Ewan ko pero so far yun naman din ginagamit ko. Hindi ko na alam yun pero baka hindi ko alam. Baka kailangan natin mag-research. Research. So, ayun. So, hopefully, nasagot namin yung tanong mo, Prince Joshua. Next, Racing Penguin. What do beginners need to do to be competitive in backstock? Example given, break-in motors, liquid needed, etc. Maging competitive. Parang he's talking about yung breaking in motors. Anong mga kailangan na gawin ng mga beginners para maging competitive or ito feeling ko medyo nalalaso na itong batang to kumbaga parang part na sa rabbit hole na siguro nag-race yan natalo tapos gusto nyo kumambak may ganong gigil kasi parang next alam ko na gagawin susunod or gano'n para sa akin yung sabi niya anong mga gagawin niya since ito search yan magbe-base tayo sa kanya, sa state niya. Sabi niya, newbie. So ako, newbie, I'm expecting na wala pa siya ng mga proper tools na pang break-in. Walang motor break-in, walang motor bootcamp, walang G-force, walang pagbago ka, di pa man walang ganon, walang kahit So, let's say nearest na racing center may nagbebenta ng break-in na motors. Pwede 'yon. Bili na lang bili kayo ng bago. Ayun, naka-break-in na. Ang ginagawa ko Wala pang break-in, kaya bibili ako break-in Pwede yun. Pero kung gusto mo mag R&D, so mag-research and development, gusto mo ng sarili mong timpla, mag-expert ka, pwede kang mag-break-in using your batteries. Pero, yung batteries na yun, hindi siya stable na current. Kumbaga bumababa siya. Pero kunwari since yun nga gusto mo mag-explore, yun lang ang meron ka, pwede mong gamitin yun. Parang 3 minutes makita ko, meron tayo dito yan. Ready na. Yan. Ito yung sinasabi ni JV. May ganito ako dati. Tapos 4 slots. Kunwari, maglagay ka ng bats dito. Lagay mo sa motors mo. Tapos, paandarin mo lang siya ng, let's say, 3 minutes. Pero dapat yun, naka-lubricated siya ng motor oil o kaya Loctite, power oil, ganun. I-format yan. Ilagay natin sa description box yung format. Yung sa akin. Basic lang yan, kumbaga yung sa akin kasi noon, parang, yun lang yung sakop ng knowledge ko noon. Nilub ko, sinaksa ko ng ganun, pinandar ko ng 3 minutes. Hindi pa search yan. Linis lang yun. Linis lang. Lube. Hindi. Lube lang ako noon. Tapos, pinandar ko ng 3 minutes. Pahinga ko ng 1 minute. Saksa ko ulit. Yung battery, i-charge ko ulit. Full charge ka para, tapos, saksa ko ulit. Siguro mga 3 beses na ganon. Tapos, isang front, isang reverse. Or front. Depende yun depende yun sa kung anong paggagamitan yung chassis. Kung it's either front motor or rear motor. So, ganun lang ako. Tapos, linis na.
So eventually, yung changes naman, nakikita ko naman na mas bumibilis nga siya. Kasi parang mas lumalap, parang mas yung brush niya, mas lumalapat na siya. Muhol man na siyang ganun. Pero hindi siya kasing bilis na break-in nang gumamit ka talaga ng mga hindi siya yung bootcamp. Tsaka hindi siya yung ganun ka-accurate na, kasi di ba, mga makabago ngayon, yung motor bootcamp, meron ng RPM checker. Yun naman, ibang usapan na yun. Kasi ang kausap natin ito is newbie lang siya. Parang kung ano lang, pa lang naman. Kung meron ka, kung ano lang yung meron ka, yun lang yung gamitin mo. Expert lang ng expert. Hanggang sa mag-step up ka na, mag-level up na, ganun. Ika nga sa unang episode namin, pagbili ng bili. Parang hindi mo kailangan. Mag-ano ka muna, mag-search, tapos syempre magtanong ka rin sa mga kailangan ko ba to? Yung mga tanong na Tapos yung isa niyang sabi is yung liquids. Yung liquids na sinasabi niya siguro is yung motor oil. Pwede rin lubricant kung kailangan ba niya. May mga Loctite, gano'n. Lubricant. Dati ako yung talaga ang gamit ko, Loctite. Ako din, hindi ko pa alam na mayroon pa ng mga motor oil pala. Ang inabutan ko pa noon dati, Voodoo. Kulay green. Tapos yung isa, nabili ko dito sa Marikina, yung Matrix. Matrix oil. Basta, naalala ko yun. Tapos, konti pa lang dati. Meron pa nga isa yung kulay red, yung Majestic ba? Nakalimutan ko Basta yun. Ngayon, marami na. May mga oil dito, Chaos Drop, si Sonic Boom. Meron ngayon sa kung mga nakakalam, mga GGRT, yung mga Q-Pulse, yung Quality Pulse na Q-Pulse oil. po ang pag-pronounce po doon. Q-Pulse, Quality Pulse oil ni Kobe. Maganda rin siya. Tapos meron din ako nakikita. Yung improve na yan. Bago yung formula niyan. Tapos, yun talaga yun lang mga nagagamit ko Chaos Drop, Sonic Boom, tsaka yung oil ni Kuya Kobe. Yun lang. Available naman yan dito sa Attic. Sa Attic, meron dito Sonic Q-Pulse pa ang wala pa yata. Wala pa. Kasi nagpo-produce pa ulit sila ng madami. Sobrang bilis maubos kasi. Sa kung saan sila nga nakakapunta din yun Nag-out of Manila na rin yun. Outside Manila. Kung mapupunta kayo dito sa Attic, merong Sonic Boom and Chaos Drop. Voodoo kasi mahal. Hindi mo na kung napansin 300 before. ba? 350? Oo. Parang hindi pa nga Tapos mahirap pa maghanap. Tapos ngayon, nadami ng mga marami ng available. So, important din yun kung gusto maging competitive. Yun. May nakikita. May isa pa ako nakikita na maganda rin yung top speed ba? Top speed top speed na motor oil. Dami na rin lumabas Maraming parang marami siyang Papa Waves Papa Waves oil. Sa Tiyo. Shoutout ulit kay Tiyo, Tamira Underground. Yun, marami siya. May mga marami din oil na lumalabas. Ang tanong nga na dyan is, effective ba? Yun. Diba? Siguro nasa na yun. Nasa user na yun. User preference na siya. Kung ikaw, pansin mo, mas hiyang ka dun sa oil na to. Tapos, yun yung parang doon ka lang stick ka lang sa try nyo rin. Stick ka lang sa kung anong mas hiyang ka, ganun. Parang ganun lang yun. Ano pa ba? Etc. Ano ba bang kailangan niyang gawin para maging mas competitive sa backstock? Let's talk about backstock lang muna. Backstock lang. Lumipad ng VMAX. Lumipad yung utak ko sa VMAX kasi. Backstock lang. Eventually, doon ka rin mapupunta. Pero masaya ang VMAX. Ang VMAX. Ang backstock. Kasi hindi mo rin masabi kung kailan ka mananalo. Backstock, etc. Maintain lang. Ang backstock, yun ang masabi ko. Pinakatipid na category. Para sa akin, Sir Chan, sa kanya, maintain niya lang lagi na okay yung wheel alignment niya, yung tires niya, yung rollers. Maglinis din ka rin pala ng motor. Frequently check niyo yung gear. Yun. Para consistent yung mga run niyo. Ayun pala, talking about gear spray. May lubricant din pala na kailangan yung ilagay. Yung pala. Important din yan. May iba't iba din available sa market. Yung Delta Grease. Ano ba yung isa? Yung yun lang, yung sa box. Devil's Peace, nakapit ko yung pangalan. Nagpalit ng Devil's Peace ng name Dead Heat. Hindi ko pa natatry yun. Pero may motor oil din yun.
ano ba mga Chris? Si Sonic Boom, naglabas din siya. Pang years. Oo nga, no? Parang usually yan yung hindi mo parang nakakalimutan mo, no? So, maglalagay ng sa gears. Pag nasa race kasi, aligaga ka na nun. Oo, parang hindi na ma-check yung mga dapat i-check. So, parang, ang nasa isip gusto mo na maglapag agad. Charge, run. Hindi na naisip mo. Hindi mo naman nakita na, ay, kaya pala umembang o kung ano naman. Kaya i-check. So, yun, I think yun lang naman yung mga important na kaya mo tingnan at para maging competitive. So, good luck sa journey niya ng backstop. Good luck sa journey mo. Pero may mga hindi lahat ng ng racing center may backstop. May ilan lang din. May ibang racing center kasi. Iba kasi ang layout guys ng BMAX sa backstop sa track. So may ibang racing center na mas marami na BMAX. BMAX yung layout. Yung ang backstop. Ang alam ko, Sir Chen, may backstop lang. Alam ko, speed zone. Madami na rin Speed zone nung nakita ko may backstop Sa Gali. Sa circuit Galleria. May backstop na ba nila? Alam ko nagbabackstop may mga races na backstop. Tapos ang isa pa malayo, yung sa GLG. Saan pa ba? Brickyard backstop. Yung sa Page Cup. Sa Philippine na Masaya din mag-backstop kasi wala kami siya ng isipin na pero kailangan mo lang talaga maging mabusisi. Preno ka ba? Ano bang numbers ko? Doon walang preno. Skid brake sa likod. Sa likod. Sa mga MAR. Ito may skid brake sila. Dagtulong yan na kumaga pag tumalon ka, friction, gigis-gis. Medyo mag-slow down. Konti lang naman yung auto mo. Okay, sige, last part. Discuss natin yung rules and regulations ng Brickyard Leg 5 this coming weekend. So, I think pwede pang mag-register. Pwede pang natin humabol. Ano na ba ngayon? Thursday. 7 hanggang mamayang gabi na lang. Mamayang gabi na yata. 12. So, kung hindi pa kayo mag-register, so yung experience ng isa sa pinakamagandang experience na race sa Metro Manila. BY. Sama nga ito ng backstop pero 5 lanes. Ibang level yan. Pag ganun guys, iwas na kayo sa 900 na battery. Jump na kayo sa 1.9 kasi mauubusan kayo sa ganyang kalaking truck talaga. Okay, sige. Number 1, your entry must be complete build of single mini 4-wheel drive. Again, mix and match parts with other kits. Coding nga sa box, guys. Huwag mo kalit. Huwag niyong palitan na ihalo yung ibang kit sa ibang kit. Yun lang ang ilagay nyo. Tsaka may ibang mga kits, guys, na di ba Sir Chen, narrow wide? Babalik na rin. Disqualified yun. Basta keep in mind na narrow sa harap, wide sa likod. Usually ganun naman ang setup May mga nakita ko kasing ganun, naka-wide yung harap, nagkapalit yung mags. Check nyo rin yun. Check yung manual. Hindi lang basta build lang ng build. Pero ako kaya mo ko din, may para sa manual na nito. Wow, yung nagagulat nga ako, yun pala yun, yung para doon pala yun. Kasi hindi na ako nag-check ng manual Parang nag-check lang ako, nag-check lang ako sa box. Pag may mali, check sa box, sa manual. Check sa manual. Pero yun nga, check sa manual. Number 2, Tamiya Motor 130 is allowed, white cap. Kung anong kasama ng box na stock motor, yun lang. So may tanong, sir, paano pag nasira o nawala ako na? Pwede kayong kumuha sa ibang kit or binabibili naman na stock motor. Basta puti yung SMC, tsaka Mabuchi. Naka-engrave din sa white cap. Ito Sir Chen, di ko alam Pangari. Sir Chen, pwede ba yun? Kung yung makina ko is SMC pero lalagyan ko ng Mabuchi. Alam ko pwede naman allowed naman yung dalawa. Kunwari, itong AR ko, naka-SMC lang siya. Pwede ko ba siyang Mabuchi? Pwede ko ba siya lagyan ng Mabuchi? Alam ko pwede. Alam ko may... tsaka advantage din talaga kasi ang Mabuchi. Ang Mabuchi, As long na stock motor. So. Okay. Pwede niyong i-break in guys. Hindi ibig sabihin stock all stock. Break in din siya. Kung gusto mo malabas agad yung full potential niya, break in mo din agad. Kung gusto nyo manalo sa Brickyard, expect nyo na kalaban nyo lahat naka-break in lahat. Naka-break in lahat yun. So be prepared na. Kung wala kayong pang-break in, bili na lang kayo ng mga
naka-break in. Or research and development lang. Try nyo mag-break in din. Yes. Number 3, starter kits and Evo kits are not allowed. Teka, meron tayong example. Meron dyan. Pakita natin. Okay, go muna. Ito, yung BS chassis na Evo. Meron to, yung katulad, yung kulay isa, yung blue. Yun yung Super X na chassis. Ito, bawal siya. Hindi per kita sa box, pwede yan. Iba yan. Ito kasi, may kasama na siyang mga tune-up parts, kung tawagin. Tama. Yan siya. Ito, bawal to. Ito naman, kung tawagin nila is yung starter pack. Hindi rin yan pwede. Kasi may mga upgraded parts na siya, tune-up parts na siya na nakasama. May kasama na siyang plates eh. Yung motors niya, naka-upgraded na rin to tuned motors. Hindi pwede yan. Okay. Next, kits ito. Kits with tuned motors. Example, yung mga animal kits. Wait tayo. Alam ko, ano to eh? Wala pang stock to. Yung mini searchen na yung pig racer. Ano siya? Usually nakikita siya sa mga MA chassis. Pig racer, Lupin. Mga GT. Yun, GT racer. Kasi may mga torque yun sa loob eh. May kasama siyang tuned motors. Sabi sa rules and regulations, pwede mo gamitin yung kit. Pero papalitan mo siya ng motor, ng stock motor. Goods yun. Okay, next. Kits must be built as per instructions. So, same siya ng number 1. Kung paanong sinabi ng manual, yun lang. Huwag na kayo mag-experiment. Itong Mac frame, may nagtanong sa akin natin yan. Sir, yung drum rollers, pwede ilagay sa harap. Hindi. Wag. Kung hindi siya, pwede. Intended lang siya ilagay talaga sa likod. Okay. Kasi advantage yun pag nasa harap eh. Ang kapit nun pag nasa harapan. Stabilizer ka sa harap eh. Next, polycarbs, clear. Cows can be painted. Other cows are not allowed to be painted. So, ibig sabihin, pwede kayong gumamit ng mga kit tulad nito na naka-polycarb. Yan yung clear. Hurricane Sonic. Buksan mga barbecue. Hindi yata naka-tape yan. Ayan. Para siyang ganyan. Yan. So, clear. Ito, pwede nyo siyang spray paint. Okay lang yan. Pero yung mga polycarbs na mayroon ng kulay, tulad nito, yung carbon, hindi nyo pwede pinturaan yan. Okay? So, choice nyo kung anong color gusto nyo. Saka, dapat yung stickers nakalagay. So, yun yung number 7. Plain body or cowls are not allowed. Stickers must be applied. May nagtanong din sa akin before yan. Sir, sira na iba kong stickers. Okay lang ba yun na kulang yung nakalagay? Tinanong si BY doon eh. Pwede naman daw as long as may sticker. As long na parang kilala pa rin siya. Kilala pa rin yung car mo. Kung kulang ng kalahati, okay lang. As long as ma-identify mo ma-identify na Hurricane Sonic pa rin siya. Ganun. May isang tanong na hindi ko nasagot. Paano kung may mga decals ako na mga kumbaga yung ito pang special to, tapos lalagyan mo doon. Sarili yung mga decals. Shoutout kay Panda. Meron siya bagong ilalabas na decal set. Wala siya rin sa screen for only 150. Ayan, so paano pag yung example yung kay Panda, kay Fel, pwede bang i-dikit yun? Yun ang i-need natin i-clarify. Pero as far as I know, pwede. Pwede mo siyang pero better check na rin muna kay BY. Okay, next. Racer's name must be affixed at the bottom of the car. Yan. Dito siya di ba sa sticker pack, may kasama siyang name na nakalagay dito. Sa decals na may natanong sa akin, Sir, wala na akong ganyan. Pwede bang sarili kong sticker ang ilagay? Ang alam kong pwede. Kung may mga sticker kayo na gawa, tapos may maintain nyo. Diba nakita ko, masking tape lang eh. O kaya susulatan na nila yung chassis mismo eh. Parang kasi, pare, bakit since ito nga ganito, meta nga siya. Dahil 5 kayo nakaganyan. 5 kayo nakaganto, nanalo yung isang ganito. Kanino uy, akin yun Diba? Doon makikita kung sino yung nanalo. Sige nga, anong pangalan yan, diba? Kung yun yung purpose nun. Next,
For identification, no? Tune-up parts or upgrade parts cannot be used. Of course, bawal mag-upgrade. Kahit rollers man yan, gawin mo may mga rubber rollers. Bawal. Kasi, ibang kategory na yan. Next, using of double adhesive tape for the wheels are prohibited. Sa BMAX kasi ginagawa namin yan. Pag malawag na yung gulong mo, pwede mo lagyan double adhesive yan dun sa rims, tapos tsaka mapapasok yung usually wheels. search yan kasi ang alam ko, sa baklas kabit yung lumuluwag eh. Pag palit yun ng gulong, palit, yun, maano siya. Lumuluwag siya. Lumilas yung kapit niya. Tapos, meron din akong may nagsabi din sa akin na napatunayan na ba niya na iba't iba ang size. Kaya sabihin mo medium rims, iba-iba daw ang size ng medium na rims. Example, ito, yung fin. Diba? Nilagay ko yung gulong ko dyan. Pag dilipat ko yung gulong ko, sasabihin natin ganitong 5 spoke. Hindi ko alam kung meron dyan na mas maliit ang size. Kaya mangyayari, parang luwag. Parang bago pa lang naman itong gulong ko. So, check nyo. Bagong kung tama ako ng pero mukhang tama naman yung kasi nangyari na rin sa akin before yun. Parang luwag din nung nilipat ko sa ibang ayun, sa bawal kayo maglagay ng double adhesive. Next, bending of screws, reinforcement of chassis, or any modification. Yan. Bawal yun. Parang ito, syempre, down thrust. Hindi gumagawa yan. Down thrust, diba? Ginaganon yung rollers. Ginaganon ng konti. Bawal yun. May ibang chassis kasi guys, medyo hindi ganun kaganda ang down thrust ng chassis. Ito kasi, actually, okay yung pretty fair na yung maganda na yung down thrust. So, wag mo sadyain na i-down thrust, bawal yun. Kahit saan, ibang kategory, bawal siya. Sa reinforcement of chassis, ito. Pag sakaling may nangyari sa chassis nyo, let's say, nag-crack, umimbang, ito Mac frame na napaka-prone sa ang dami ko na nakitang sira niyan. Pag ganun siya nung pag ganun. Nag-crack ang harapan ng FMA. Yung kanto, yan. Screw hole. Minsan nga, biyak talaga. Kasi bawal yung igugulo. May demand, bawal siya. Tamiya cement, may demand. Bawal. So, as long, kahit anong reinforcement, bawal. Reinforcement, ibig sabihin, repair. Ginaman yun ng remedyo. Minsan kasi bagnan, so wala kang dalang extra eh. Ito, yung natanggal tong mugs. Kakabit mo para mas dumikit, nilakitiban mo yung loob. Bawal yun. Bawal yun. Alam ko nga, bawal din yung mayroon akong nakitang ganung issue dati. Yung minamarkahan yung dulo ng wheel shaft. Kasi pampakapit yun eh. Alam ko, pinagbawal na nila yun. Kasi wala naman daw ganun sinabi sa manual. So medyo may diskusyon tungkol doon. Next, number 12, damage or repaired body and chassis are not allowed. Ito, in case na yung kotse mo daw ay na-impound, say quarters na, then doon nangyari na nasira yung chassis or yung body mo. Quarters na? Okay. Tsaka ka lang pwedeng mag-glue. Kumbaga parang pangtagos lang sa run. Okay. Racers will be given a few minutes to repair or glue the damaged area. Then after the race, the damaged kit should be retired. Okay, clarifications lang. Pag pumasok ng quarters lang, dun ka lang pwede repair. Pag na-impound na. So ito, Sir Chan, may tanong ako. Quarters, impound na no? Pag quarters na. Sir Chan, may tanong ako. Kunwari, quarters na, nalalo ako, ganito ganyan. Yung damage part, na-repair na, pwede ko ba bang isalang sa ulit yun? Feeling ko pwede pa. Kasi, hanggang matapos mo yung race eh. Hindi, ibig ba sabihin, ibang race na siya? So, parang bawal na, no? Kasi, oo. Panibagong chassis na yun. Panibagong chassis, oo. Okay. Pero dahil hindi tayo super sure, i-ask mo na si Brickyard para just in case naman umabot kayo ng kasi bihira lang naman ako kasi nagkamap lang ako sa tanong na yon. So tama nga naman, better ask pa rin sa mga marshals. Quarters final, stable na lahat yung mga yan eh. Alam na nila na ano rin takbuhan yan eh. Nila, so bihira ka ng masiraan dyan. Pero hindi malaman,
Sabi nga bilugang mundo ng Tamiya. Okay, last. Alkaline and rechargeable batteries can be used. Batteries with tampered wrap skin are not allowed. Ang alam ko, hindi ka sa battery spray. Bawal kang gumamit ng mas mataas sa 19 mAh. Meron yung Eneloop Pro, 2.5. Bawal yun. Lada na mas mataas sa 19. Forgot ko yung kung ilan. Bawal din yun. Hanggang 19 lang. Yung battery skin. Battery na hubad. Yung walang label. Kumbaga hindi na siya kilala kung ano ba siya. Silver na. Hindi na siya kilala kung Panasonic ba o Fujitsu. Bawal yun. Tapos paano pala yung yung battery skin. Pwede ba yung battery skin? Yun ang hindi ko sure. Pwede natin i-ask mo si BY. Yun, iti-take note natin yung mga nakaligtaan dyan. Yung battery skin. Kasi pag sira na yun na yung last option mo eh. Lagyan mo na ng clear na skin. Ang alam ko, sir, yun dapat, kumari, diba, Fujitsu, white. Kita pa rin. Okay pa rin yung ano niya. Yun pa lang, maglagay ka na ng skin para extra protection siya. Tapos, kunwari, nasira na yung ano mo, yung Fujitsu, wala nang label, hubad na. Nilagyan mo ng clear. Alam ko, bawal yun. Dapat, may pagkakakilanlan pa rin yung battery mo. Kumaga, kita mo pa rin. Para may ma-identify pa rin kung anong battery siya. Usually, sira yung taas eh. Yung cover nung taas. Tapos kasi nangyari sa akin yun, parang nasira na siya, nakabalatan ng gano'n. Tinanong ko kay Sir Hill, bawal na daw talaga yung hubad. Kahit lagyan ko ng clear na battery skin, dapat yung na-identify pa rin siya. Yung brand. So, ayun. So, I think nasagot naman nadaanan natin lahat ng goals ng BY. Sundin nyo lang yung rules nila. I hope mag-enjoy kayo sa race nyo, kung sasali man kayo sa BY sa weekend o manalo kayo. Teamatic, sasali ulit. Let's see you. Richard. Mga mananalo ulit ang member ng Teamatic. May gusto kong sabihin eh. Disclaimer muna sa lahat ng magbabackstop. Parang pag gusto mo mag-backstop, may nagustuhan kang isa, bilhin mo. Try mo, ilawan mo. Parang nanganganap talaga yun, backstop. Kung para sa akin, parang pag magbabackstop ka, enjoy mo lang. Huwag ka mag-stick sa mga meta-meta. Parang enjoy mo lang siya kung anong gusto mo. Tapos pag nasa competitive side ka na, doon ka mag-jump. Tsaka ka na mag-adjust. Parang, enjoy mo. Ako, MA ang una kong large tires pang gulong ko nun. Tapos, ayun, Sir Chen, parang, dito, pagpipili kayo ng kit, parang, enjoy nyo lang kung ano yung kit. Hindi ko porket mahal. Maganda. Hindi. Parang kasi collector's edition kaya mahal. Rare na yung iba kasi. Kaya mahal siya. Pero ayun, sundin nyo lang yung pagpipili kayo. Disclaimer lang, pagpipili kayo, kunin mo lang kung anong trip mo dyan. Wala na pupusuan. Gamitin mo lang kung anong gusto mo dyan. Ayun nga lang, pag lumihis ka na sa competitive side, doon mo na piliin yung mga natakil natin dyan. Kasi first car ko, ano yung tingin mong gandang-ganda ka, ganun. Napakapugi nito, pre. Ganun, ito yung gusto ko. Diba yun nga, no? Parang kahit mahirap na gusto mo lang panda rin, pipilit mo yun. Maganda yung pogi. Yan. Tapos, masasira din naman ng backstock. So, at least may enjoy nyo. Tapos, explore nyo lang. Iba't ibang chassis. Kung anong fit sa playstyle nyo na chassis. Doon kayo mag-stick kung magiging competitive na kayo. So, ayun guys, sana may mga natutunan kayo sa amin about backstock for this episode. So, watch out for may mga gagawin pa kaming ibang episode. Regarding sa ibang sobrang dami pa namin naka-line up. So, ginagawa lang namin din. We're just going to upload it. So, yun. So, hanggang dito na lang. So, good luck sa mga mag-race this weekend or kung saan man. So, as always, stay safe. Keep on racing. See ya!